Pinagsamang lipad ng mga phoenix. Nagbabalik sila na nagniningning. Ang dakilang daan ay natural na nabuo. Nawawala ako sa aking pagiging lubos na walang laman. Bumagsak. Sa wakas, nakalabas na rin ako. 3,000 batas iyan ng taoismo. Pagkukulong ng mga espiritu. Akin na. Xiaoqi, bumalik ka rito. Naku! Nahuli ako. Matanda. Cheng Xiaoqi. Ano bang itinuro ko sa iyo? Kapag nag-insayo ka, dapat mong pangalagaan ang mga halaman at damo. Pero ikaw, ang galing mo. Sinabugan mo ang buong bundok. Paano ako ngayon? Makikipag. Usap sa Diyos ng bundok. Guro. Anong nangyayari sa iyo? Malapit na akong mamatay. Hindi na ako magtatagal pa. Dahil napakakulit mo, dalhin mo na lang ang maliit mong itim na pusang ito. Pakiayos mo na ang iyong mga gamit. Bumaba ka na ng bundok at humanap ka ng ibang paraan. Ayoko. Guro, kaya kitang iligtas. Anong sakit ba iyan? Tingnan ko. Ang sakit na ito ng guro, isa lang ang halamang, gamot mula sa Lingshan ang makagagamot. Ngunit ang halamang, gamot na iyon, nagkakahalaga ito ng 100 bilyong piso. Hindi ko kayang bilhin, anak. Guro, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong humanap ng paraan para kumita ng pera at bilhin ang gamot mo. Sa normal na paraan, kahit kumita ka pa ng ilang daang taon, hindi mo kikitain ng 100 bilyon. Gayunpaman, mayroon akong isang paraan para kumita. Anong paraan? Ang apo ng kaibigan ng guro mo, siya mismo ang pinakamayaman sa Yuncheng. Pakakasalan mo siya, makukuha mo ang kalahati ng yaman ng pamilya nila. Para makabili ka ng gamot para sa akin. Talaga? Kung ganoon, magpapakasal na ako sa kanya ngayon. Huwag mong kalimutang gamitin ang password. Baka mali ang mapuntahan mo. Aking mabait na disipulo. Kung hindi ko sasabihin iyon, hindi ka talaga bababa ng bundok para magpakasal. Ngunit sa iyong kapalaran, mayroong isang malaking kapahamakan. Ang makakapag-alis ng kapahamakang ito ay ang taong nakatadhana sa iyo. Miss Agu, ang lokasyon ng matandang ginang ay huling lumabas dito pero hindi namin nakita ang kidnapper. Maghanap pa. Iligtas mo agad si Lola. Masusunod po. Masusunod po. Mahal kong munting apo, gusto mo ba ng pink na sako? O mas gusto mo ang ordinaryong sako? Ay, hindi mo pala gusto ang pink. Kung ganoon, gamitin natin ang ordinaryong sako. Si Dynamic Lola. Sino si Dynamic Lola? Dumating na ang aking apo sa tuhod. Sorpresa. Lola, hindi ba kinidnap ka? Anong kinidnap? Kung hindi ko sasabihin iyon, madadala ba kita rito? Magaling. Tiyak na magugustuhan ito ng aking apo sa tuhod. Apo sa tuhod? Oo. Sa laro, nakilala ko ang isang netizen. Ang kanyang apo ay napakaganda. Nandoon siya. Lola, sa kalagayan ko, imposibleng magpakasal. Ako, Huwag kang mag-alala, sabi ng netizen ko, kaya kanyang iligtas. Nandoon lang siya. Lola, Tara na. Iyong matandang iyon. Pinapunta ako sa parke para hanapin siya, pero hindi man lang binigyan ng larawan. Paano ko siya hahanapin? Dynamic na Lola. Sino ang dynamic na Lola? Apo sa tuhod. Aking mahal na apo.
Anak, napakahusay mo. May kasintahan ka na ba? Isipin mo kaya ang anak ko? Umalis ka. Maikli ang binti ng anak mo at maliit ang puwit. Mukhang hindi maganda ang pagdadala ng anak. Tingnan mo ang apo ko. Ang apo ko ay may magandang katawan. Isang bodybuilder na may 8-pack abs. Hindi magaling ang apo mo. Tingnan mo na lang ang anak ko. Tingnan mo ang apo ko. Ang anak ko. Ang anak ko. Ang anak ko! Ang anak ko! Hala kayo! Kayo! Huwag muna kayong magmadali. Ako muna ang magbibigay ng code. Bashan Shushui, ang nakalulungkot na lugar. Ano ang susunod na linya? Baby, can you kiss me? Tama ka. Ikaw nga ang dynamic lola? Ikaw naman ang apo na naglalaro ng video game gamit ang saklay sa edad na 89. Ang ganda ng babaeng ito. Mas maganda ka pa kaysa sa litratong pinadala ng lolo mo. Ay, hindi po, hindi po. Ito ang apo ko. May sorpresa sa pagbubukas. Ito. Hello. Ki, ang apo kong ito maliban sa pilay at mahina. Ang tangkad, uugali at utak niya ay lahat kahanga-hanga. Napakalampa naman nito. Kailangan ko pang pag-isipan ng mabuti. Hindi pa tapos magsalita si Lola. Kapag nagpakasal ka sa pamilya namin, si Lola ay bawat linggo ay magbibigay ng 5 milyong piso para sa iyo bilang baon. 5 milyon! Tama nga ang sabi ng aking guro. Dito nga talaga ako makakakuha ng malaking pera. Lola! Mula ngayon, ikaw na ang aking tunay na lola. Isa na namang babaeng ginto ang habol. Dahil pareho na kayong pumapayag, si Lola ay hindi na makikialam sa inyong dalawa. Hindi ako pumapayag. Ako. Key, sa kabilang kalsada lang ang registry office. Isang kanto lang at nandoon na. Dalhin mo si Aye para magparehistro. Si Lola ay maglalaro na ng King's Glory. Sipo, Lola. Paalam po, Lola. Lola, ako. Hawakan mo ito para sa akin. Ikaw na maliit na bagay ka. Mukhang kakaiba ka pala. Padaanin mo ako. Anong ginagawa mo? Hoy! Anong ginagawa mo? Magpaparehistro tayo. Huwag na huwag ka nang umasa pa. Itinago ko na ang family registration book. Hindi tayo makakapagpakasal. Ay naku. Young Master, matagal nang wala ang dinastiyang Qing. Ngayon, hindi na kailangan ang birth certificate sa pagpapakasal. Ako, hindi ako makalakad ng maayos. Ang pagpapakasal sa akin ay paraan lang, para saktan ka. Oh, tama. Kung ganoon, bakit hindi ka pa tumitigil? Hindi tayo magkakaroon ng pag-ibig. Hoy. Ano ba naman ang pag-ibig kumpara sa pera? Young man, hindi ka kasing yaman ng lola mo. Kaya sumunod ka na lang ng maayos. Umulan. Halika. Anong klaseng payong iyan? Ang laki at ang pangit. Hindi mo ba gusto? Anong klaseng panlasa mayroon ka? Hayaan na. Heto, kunin mo itong maliit. Ikaw si Cheng Xiaoqi, hindi ba? Mm. Hindi ko alam kung anong. Ginamit mong paraan para dayain ang lola. Pero itong pagiging asawa ko, hindi ko yan tatanggapin. Hindi mo man aminin. Ayos lang. Ang batas ang aamin. Batas. Alam mo ba kung ano ang batas? Ang batas, ito ay isang sistema ng mga pamantayan na sumasalamin sa kalooban ng naghaharing uri. Tinutukoy ng partikular na material na kalagayan ng pamumuhay sa lipunan. Huwag mong ilapit sa akin ang libro. Alam ko kung ano ang batas. Alam mo pala, akala ko ignorante ka sa batas. Hay nako, sa ngayon mayroon na tayong sertipiko kaya ako na ang magiging asawa mo. Mula ngayon, ikaw lang ang magdadala ng maliit na payong, ako talaga ang magdadala ng malaking payong. Ano man ang mangyari, hindi ako pwedeng magpakasal. May iba akong dapat pakasalan. Bakit?
Siyam na araw na banal na kamay, alam kong napakagaling ninyo sa panggagamot. Wala nang sakit sa mundong ito na hindi ninyo kayang gamutin. Pakiusap, iligtas niyo si Jununggu. Hindi ko kayang gamutin ang sakit niya. Ang makakapagligtas sa kanya ay ang aking munting disipulo. Kung ganoon, maaari bang pakiusapan ang inyong disipulo na iligtas ako? Sama, Ligtas ka niya. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan mo siyang pakasalan. Ano? Pagkatapos ng isang taon, babalik ang aking disipulo para hanapin ka. Ito ang spiritual pill na magpapanatili ng iyong buhay. Magpapalawig ito ng buhay mo sa loob ng isang taon. Kung gusto mo pang mabuhay pagkatapos ng isang taon, magpakasal ka sa aking disipulo. Hoy, hoy. Bakit ka nakatunganga? Sabihin mo, bakit kailangan mong pakasalan ng ibang tao? Hindi mo na kailangang malaman kung bakit. Ang kailangan mo lang malaman, ako ay nalason at mamamatay ako sa loob ng 2 buwan. Wala kang mapapala sa pagpapakasal sa akin. Mayroon bang ganoong kabutihan? Kung mamatay ka, ibig sabihin ba ay mamanahin ko na ang trilyong yaman ng pamilya Gu? Kapag ako ay pumanaw na, ang lahat ng yaman ng pamilya Gu ay mamanahin ng aking ikalawang tiyuhin. Wala kang makukuhang kahit isang kusing. Kung gayon, hindi ka pwedeng basta mamatay. Ayoko ring mamatay, pero ang taong magliligtas sa akin ay hindi pa rin nagpapakita hanggang ngayon. Ang banal na manggagamot ang siyam na langit. Magagawa lang niya na mapahaba ang aking buhay sa tulong ng gamot, pero hindi niya magagamot ang aking lason. Huwag kang maniniwala sa mga mapanlinlang na paraan na iyan. Ang iyong binti at ang laso na umiiral sa iyo. Kaya kong gamutin iyan. Ang bigat ng payong. Salamat. Kaya mong gamutin. Maaari mo itong gamutin. Tigilan mo na. May lisensiya ka ba sa panggagamot? Ano bang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ako, di ba? Pero ako ay. Presidente Gu, Presidente Gu. Presidente Gu. Paumanhin po, kasalanan ko na nagpabaya ako, kaya kakinuha ng matandang ginang. Ayos lang po ba kayo? Ay, ayos lang siya. Nakakakain pa nga siya ng liumay. Sino ka? Ako ang asawa niya. Asawa? Presidente Gu. Kami ay. Presidente Gu. Presidente Gu, Presidente Gu. May lason ang liumay na ito. Ikaw ang may lason. Presidente Gu, Presidente Gu. Huwag mo akong takutin. Presidente Gu, Presidente Gu, gumising na po kayo. Presidente Gu, Tigilan mo na ang pag-iyak. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya mamamatay. Hahayaan kong gumalaw ang hangin at ulap. Gagawin kong kumulog ang siyam na langit. Paaalisin ko ang kasamaan at papatayin ng mga demonyo. Ibalik mo sa akin ang kaliwanagan. Bawiin mo ang iyong malay. ano? Nagsusuka na ng dugo si Boss Gu tapos hinahampas mo pa siya gamit ang kamay. Baliw ka ba? Sinisikap ko siyang iligtas. Iyan ang pagliligtas kay Boss Gu? Oh, tama. Boss Gu, Boss Gu. Pero niligtas mo ako. Sabi mo kaya mong pagalingin ang binti ko, tama? Tama. Pero hindi ko gagawin. Hindi ba sinabi mo na wala naman akong lisensya para mag-practice ng medisina? Bibigyan kitang 50 milyong piso. Huwag kang mag-alala, mahal ko, gagaling ka. Ang 50 milyong piso na ito ay pauna lamang. Pagkatapos ikaw ay gumaling, magdadagdag ako ng 300 milyong piso pa. Kung ganoon, bakit pa tayo mag-aantay? Bumalik na tayo ngayon at magsimulang magpagaling. Hoy, hoy, hoy. Lola, Lola. Hahaha, Lola. Maligayang pagdating sa bahay, aming prinsesa. Xiaoqi, nakapagpakazaw na ba kayo? Opo, Kami ay nakasal na. Oh, ha. Xiaoqi. Simula ngayon, ikaw na ang opisyal na manugang ng pamilya Gu. Ha, itong mga ito, tingnan mo. Regalo ito sa iyo ni Lola bilang pasalubong. Ang ganda, di ba? Ha. Wow, grab. Ito, para sa iyo lahat. Gusto mo ba? Siyempre namang gusto ko. Lola, ang ganda talaga. May mas maganda pa si Lola. Pagkatapos gumaling ang binti ni She, ikaw at si Siye ay magkaroon ng anak. Ang tseke na 100 bilyon,
mapapasa iyo na. Ano? Payag ka ba? Siyempre, payag na payag. Ngunit, Ano? sabi ng senior sister ko, ang lalaki ay dapat na malakas, malusog ang baywang, upang madaling makapag-anak. Ang asawa ko, siya, mukhang mahina. Huwag kang mag-alala dyan. Si Shieko, mukhang payat. Pero kapag nagtanggal siya ng damit, may double door at 8 abs, napaka-astig. Talaga? Oo? Zika. Lola, puntahan na natin siya para gamutin. Tara na. Hoy! Boss Gu. Lola, dito. Anong alam mo? Ang mga babae kasi, dapat mas maganda kung maging aktibo. Hubad na. Hubad. Hubarin lahat. Hindi maganda. Anong hindi maganda doon? Anong ginagawa mo? Hubarin mo yan. Gagamutin binti. Kailangan hubarin lahat. Si Lola kanina lang. Ano ang sinabi sa iyo? Siyempre tungkol sa paggamot ng binti. Sinabi ng aking guro, ang mga ugat ng nerbiyo ng tao ay magkakaugnay. Bukod pa riyan, ikaw ay nalason. Kailangan ko munang alamin ang iyong kondisyon ng katawan para makagawa ako ng susunod na hakbang. Sino ang guro mo? Ang pangalan ng guro ko ay Dong Junda. Baka hindi mo siya narinig? Ang alam ko lang ay si Shu Junda. Napaka, ignorante. Ikaw na maliit na Ginoo, bakit ka masyadong mabagal? Hubad ka ba o hindi? Kung hindi, ako ang maghuhubad sa iyo. Ako na lang. Ang bagal? Ako na? Wow! Hindi talaga ako niloko ni Lola. Okay Isang na ba? magandang katawan para magpalaki ng anak. Okay na, okay na. Masakit ba dito? Hindi masakit. Dito? Hindi masakit. Kung gayon. Dito? Walang pakiramdam. Kung gayon. Dito? Cheng Xiaoqi. Ay, naku. Mahal. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Ang tiyan ay karaniwang malambot. Madali kang kabagan kung hahampasin ng martilyo. Medyo bastos na yung paghipo mo. Sino bang humihipo? Sige na. Ang kondisyon ng katawan mo alam ko na siguro. Gagaling dyan, sigurado? Kailangan ko bang manatiling nakaupo ng ganito? Kung gayon, papalitan ko ang posisyon mo. Kumusta? Gusto mo ba itong posisyon na ito? Huwag mo na itong itanong. Ang kama mo pala. Napakalambot. Gagamutin mo pa ba o hindi na? Pampainit lang. Mabilis na aksyon ngayon. Ang kakaibang espiritu ay aabutin. Natanggal na ang lason. Ayan, tapos na. Tapos na agad. Oh! Tumayo ka at subukang maglakad. Huwag kang magbiro. Sa ganyang pitik mo lang. Teka. Gumagalaw ang binti ko. Bakit ka nakatunganga diyan? Bumangon ka at maglakad. Nakakatayo ako. Talagang nakakatayo na ako. Garantiya yan. Kahit kailan ay hindi ako nagmamalaki. Ako si Cheng Xiaoqi. Pero, ngayong gumaling na ang binti mo, hindi pa dapat ay gawin na natin ang dapat gawin? Mahal, Anong dapat gawin?
Ang dapat gawin ay magkaanak. Ang seryosong bagay ay ang magkaanak. Hala, magkaanak? Oo nga. Tara na, honey. Binabalaan kita. Huwag kang magloko. Kung hindi, ako ang... Ah. Ang hirap palang magkaanak. Yan ba ang sinasabi mong magkaanak? Oh. Ang sabi ng ate ko, ang magkaanak ay ang pag-aayos ng higaan. Kaya hindi ka magkakaanak niyan. Kung gayon, paano ba manganak? Kailangan. 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 Sek now. Bali. Ikaw ang baliw, ikaw talaga ang baliw, ikaw ang baliw. Maliban sa lola mo, lahat ay baliw. Wala kang puso. Sinigawan pa ako. Kung alam ko lang, hindi ko na sana ginamot ang binti mo. Unya. Talaga siyang nagpagaling sa akin. Sino ba talaga siya? Sabi ng kaibigan ko online na ang apo niya ay makapagliligtas sa iyong buhay. Huwag kang maniwala sa mga kalokohang iyan. Ang binti mo, ang lason na nasa iyo. Ako ang makagagamot. Ang sakit niya, hindi ko kayang gamutin. Ang makakaligtas lamang sa kanya ay ang aking munting disipulo lamang. Huwag mo ngang sabihin. Siya ba ang disipulo ni Jutian Shensho? Ang disipulo? Cheng Xiaoqi, Ano ba? huwag ka nang magalit. May gusto akong itanong sa iyo. Ayaw ko sagutin. 5 milyong piso. Oh, si po, mahal. Ano po yun? Ano ang relasyon mo kay Nine Heavens Divine Hand? Nine Heavens Divine Hand? Ano ba yun? Katatak ng boneless chicken feet? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng guro mo? Hindi ba may guro ka? Ang guro ko? Guro, napakasarap ng pakwan na tinanim mo. Mayroon pa ba? Ay, syempre naman. Ang pagtatanim ng pakwan na ito, talaga, ay isang kasanayan na sadyang pinag-aralan ng guro. Sige, ito lang ang kakainin mo ngayon, ha? Sino sila? Sila si Tito Niu, Tito Lang at Tito Hu. Lahat sila ay mababait na tao na tumutulong sa atin sa trabaho. Napakagaling mo, guro. Ang guro ko ay isang magsasaka ng pakwan. Napakasarap ng mga pakwan na tinatanim niya. Ah, ganun pala. Oo nga. Ano bang iniisip ko? Paano mangyayari na nagkataon lang yun? Si Xiaoqi, China. Aba. Aray. Nakalimutan kong nag-aanak pa pala kayo? Lola, nakipag-ayos na kami. Ang galing talaga ng manugang ko. Lola, wala po kaming ginawa. Anong ibig mong sabihin na wala? Nakalimutan mo na dahil nakasuot ka na ng damit, di ba? Huwag Ikaw kang na lalaking magsinungaling. walang kwenta. Lalaking walang kwenta, oo, lalaking walang kwenta talaga. Huwag kang magsinungaling. Sige, ayaw mong aminin, di ba? Kung gayon, uulitin natin. Lola, paalisin mo na siya. Shiye, nakakatayo ka na. Hihi, Lola. Ako talaga ang gumamot. Ibig sabihin ba, gumaling na ang sakit ni Shiye? Hindi pa siya ganap na gumagaling. Kailangan ko siyang gamutin muli ngayong gabi. Gamutin muli. Makakagaling na ba siya ng tuluyan? Oh, ang mga binti lang niya ang gagaling, pero may natitirang lason pa rin sa katawan niya. Mahirap gamutin ang lason na ito. Oh, ganon pala. Ibig sabihin ba ang sinabi ng aking kaibigan sa internet na si Xiaoqi ang makakasalba kay Aye ay ang makasalba lang sa mga binti ni Aye? Tama nga. Ang lason na ito ay tanging ang disipulo ng Siyam na araw na banal na kamay lang ang makakagamot. Anong nangyayari sa inyo? Ang palagay ko ay, Xiaoqi, napakagaling mo. Xiaoqi, salamat sa iyo. Walang anuman, Lola. Hindi ka dapat mag-alala. Ang lason ng asawa ko, gagawan ko ng paraan para magamot. CEO Gu, natagpuan ko na ang disipulo ng Siyam na araw na banal na kamay. Ano? Talaga? Nakakuha lang ako ng balita. Ngayong gabi, ang disipulo ni Nine Heavens Saint Hand ay darating sa subasta sa Kyoto. Ang sino mang makakabili ng pinakamahalagang kayamanan sa auction ay magkakaroon ng pagkakataong humingi ng tulong niya. Tutulong ang disipulo ni Nine Heavens Saint Hand? Ito ang imbitasyon. Kung gayon, maaari na bang malunasan ang lason ni Xie?
Pero, Ihanda ang sasakyan ngayon. Pupunta ako sa lugar ng piging kaagad. Ziga. pero siye, kung makita mo, ang disipulo ni Nine Heaven Saint Hand. Paano na si Xiaoqi? Uusapan na lang natin iyan mamaya. Matagal na akong may sakit. Ang mga puwersa mula sa ibang bansa ay nagmamasid na may masamang hangarin. Kailangan kong gumaling kaagad. Lola, anong auction ba iyan? Ito ay isang paghuhusga ng mga kayamanan at pagsusubasta ng mga lumang kagamitan at relikya. Maraming kayamanan at masasarap na pagkain doon. Mukhang masaya iyan ah. Lola, gusto ko ring pumunta. Sige. Kung ganoon, siye, isama mo na si Xiaoqi. Ipaayos mo na rin siya. Ipaayos? Wow. Kung talagang makikita ko ang disipulo ni Nine Heaven Saint Hand, ang pagkakasalan siya, ay makapagliligtas ng buhay ko. Pero kazaw na kami ni Sheng Xiaoqi. Hayaan na. Uusapan na lang iyan mamaya. Mahal. Mahal? Maganda ba ako? Napakaganda. Anong sabi mo? Wala namang anuman. Tara na. Heto na. Ano ang hinihintay mo? Tara na. Ay naku. Hindi ko alam kung kumusta na ang buhay ni Xiaoqi pagkatapos niyang bumaba ng bundok. Ang puso ko, hindi pa rin mapalagay. Tatawagan ko si Chengze para magtanong. Guro, nakarating na ako sa Yuncheng. Pero may auction ngayong gabi, may mga mahalagang kayamanan na lalabas. Kailangan kong pumunta. Pagkatapos, hahanapin ko na si Xiaoqi. Ay, mabuti. Huwag mong kalilimutan yan. Opo, huwag kang mag-alala. Uy, Xiaoli, nabalitaan mo ba? Gumaling na ang binti ni Gushe at nagpakasal pa sa isang babae. Balita lang iyan. Ang binti niya ay may malubhang sakit, imposibleng gumaling. Sana nga balita lang. Kundi dahil sa pag-iwan mo sa kasal ninyo, nalugi ka talaga. Dumating na si Ginoong Gu. Xiaoli, nakita mo ba? Gumaling na talaga ang binti ni Gushe. Yung babae sa tabi niya. Baka asawa na niya. Impossible. Wow! Hindi ako niloloko ni Lola. Ang daming masarap na pagkain dito. Mahal, gusto mo bang tikman? Kuya Xie. Kuya Xie, matagal na tayong hindi nagkita. Gumaling pala ang binti mo. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Umalis ka. Anong ginagawa mo? Bakit mo tinulak si Xiaoli? Anong ginagawa ko? Asawa ko ito. Niyayakap niya ang asawa ko tapos hindi ko siya itutulak? Kuya Xie, napagkamaldita ng asawa mo. Kasalanan ko rin talaga. Hindi ko naingatan ang hangganan ng pakikipag-ugnayan natin. Inakala ko na pwede pa rin tayong maging tulad ng dati. Kuya She, napakamaldita mo. Inakala ko na pwede pa rin tayong maging tulad ng dati. Kung alam mong wala ng hangganan, dapat alam mo ang iyong lugar. Huwag kang lumapit. Mr. Gu, anong ibig mong sabihin? Kahit na nakansela na ang kasal ninyo ni Xiaoli, hindi mo kailangang magparaya sa sarili. At magpakasal sa isang dukha na ganyan, hindi ba? Sino ang tinatawag mong dukha? Ikaw, siyempre.
Gagawin mo akong saktan? Naglakas, loob kang saktan ako? Sabi ng senior sister ko, sa taong tulad mo na napakabastos magsalita, dapat kang turuan ng leksyon para hindi mo na ulitin ang masasamang salita. Gusto mo ring maranasan? Malaking baboy. Kuya Sia. Ang bastos niya. Ang pamilyang Go ay seryoso sa wastong uugali. Bakit ka magpapakasal sa ganyang klaseng babae? Ayon sa patakaran ng pamilyang Gu, bawal manakit ng tao. Pero ang manakit ng aso ay walang problema. Sino ang tinatawag mong aso? Siyempre, kung sino ang nag-react, siya ang sinasabi ko. Hayop ka. Kuya Sia. Mortal na green tea. Naglakas. Loob ka pa rin magreklamo? Patay ka sa akin, patay ka sa akin. Patay ka. Sa. Akin ang ikamamatay mo. Tapos na? Matapos kong saktan sila, hindi mo na ako pwedeng saktan. Anong sabi mo? Wala lang. Sabi ko, salamat sa iyong pagod. Tayo na at kumain muna. Ziga. Tara. Shaoli, ayos ka lang ba? Wala kang hiyan. Maghanda ka. Shaoli, malapit na magsimula ang subasta. Pumunta muna tayo sa ating subasta. Tungkol naman sa walang hiyang iyon, mamaya na natin siya isasaayos. Mga ginagalang na panauhin, maligayang pagdating sa salo-salong ito. Ang tema ng subastang ito ay pagsusuri ng antigo. Mayroon ditong 12 kayamanan na mahirap talagang makilala kung alin ang totoo at peke. Ang panimulang presyo para sa lahat ng kayamanan ay 100 milyon. Kung sino man ang makakakuha ng pinakamahalagang kayamanan ay siya ring makakakuha ng isang pagkakataon para sa disipulo ni Jutian Shengsho na gumawa ng aksyon. 12 kayamanan na mahirap makilala kung alin ang totoo at peke. Paano natin malalaman kung alin ang pinakamahalaga? Kailangan nating malaman ang disipulo ni Jutian Shengsho. Balita ko ay mas mahusay pa sa mismong Jutian Shengsho. Ang kanyang kasanayan sa medisina ay tunay na hanga, at nakakabuhay ng patay at nakakapagpagaling ng kalansay. Huwag mong kalimutan, ang kasama ko rito ay ang pinuno ng Tiangquan Antique Appraisal Pavilion. Miss Jiang, gagawin ko ang aking makakaya. Ay mahal, paano natin ito isasubasta? Batay sa swerte ang pagbili. Ha? Paano kung hindi natin mabibili? Kaya kailangan bilhin lahat. Lahat? Ngayon ay sisimulan na ang auction para sa unang item ngayong araw. Ang larawan ng nag, iisang gansa sa takip silim. Ang panimulang presyo ay 1 bilyon. Ang bawat dagdag na presyo ay hindi dapat bababa sa 100 milyon. Ang larawan ng nag, iisang gansa sa takip silim. Gawa ito ni Tang Bohu ng dinastiyang Ming. Kung ito ay isang orihinal, hindi na matataya ang presyo nito. Tingnan nyo ang matataas na bundok. Ang mga pavilyon na nagmumukhang natutunaw sa tubig. Ang sinag ng hapon na sumasalamin sa buong paligid. Kamangha. Ang pintura na ito ay tunay na totoo. 1 bilyon at 100 milyon. 1 bilyon at 200 milyon. Mahal. Mayroon bang espesyal na tuntunin sa mga item na ito? Ano ang itinuturing na pinakamahalaga? Kung mas luma, kung gawa ito ng isang sikat na tao, lalo na kung aari ito ng maharlika. O kaya ay mas matanda pa, isang buong antigo. Mas magiging mahalaga iyon. Ziga mahal. Lahat ng bagay ay may espiritu. Walang nakakahigit sa kataas. Taas ang Panginoon. Bulaang sirain. Ang mga mata ng batas ay nasa akin. Ang espiritual na enerhiya ng pagpapala ng dibuhong ito ay halos umaapaw na. Ito ay isang talagang mahalagang kayamanan. 20 bilyon. May magdaagdag pa ba ang presyo? 20 bilyon minsanan. 20 bilyon, 2 beses. 20 bilyon, 3 beses. Nabenta. Ang isang probinsyana ay mananatiling isang probinsyana. Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ng iba. At alok pa ng 20 bilyon. Tama. Probinsyana. May pera ka ba? Wala ako. Pero mayroon ang asawa ko. Bakit ka mayabang? Inaakala mo bang babayaran niyo ni CEO Gu para sa iyo? Tumahimik ka. Siya ang asawa ko. Bakit ka mayabang? Hindi iyon ang ibig sabihin ni Qiao Yun. Kuya Siye, huwag kang magalit.
Hindi nagagalit ang asawa ko. Talagang ipinagtatanggol ako ng aking asawa. Di ba mahal? Master Xiangquan. Tunay ba itong obra? Sa unang tingin sa papel ng painting, medyo bago ang papel at hindi tumutugma sa edad ng painting. Kaya, inakala ng matanda na ito ay peke. Pero sa sandaling kinuha ko ang painting, napansin ng matanda na may 2 selyo sa kaliwang ibaba. Parehong kinolekta ni Emperador Kangxi at ni Emperador Qianlong ang painting na ito. Nagkamali ng tingin ang matanda. Ito ay tunay. At ang halaga nito ay higit pa sa 2 bilyong yuan talaga. Ano? Tingnan mo. Sulit, hindi ba? Nakakainis, nakpasikat na naman siya. Hindi ako naniniwala sa swerte mo na makakaswerte ka pa sa susunod. Ngayon, narito ang pangalawang item sa auction ngayong gabi. Ang Sunshine Court Lady. Ang panimulang presyo ay tiyak na 100 milyong yuan. Ang bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 10 milyong yuan. Ang Sankai Court Lady na ito ay may kakaibang hugis, maliwanag ang glaze at walang halong dumi, matingkad ang kulay. Mula pa noong panahon ng Tianbao, hindi matataya ang halaga nito. Aabutin ng kalahating oras ang auction ng isang painting. Kung bibilhin natin ang 12 item na ito. Baka abutin tayong alas 12 ng gabi. Malamang. Hindi pwede. Alas 9:30, kailangan nating gamutin ang binti mo. Mukhang kailangan pa rin nating bilhin ang pinakamahal na item sa buong auction. Tapos, uunahin nating gamutin itong binti mo bago natin makipagkita sa disipulo ng banal na kamay ng siyam na langit. Alam mo ba kung paano hanapin ang pinakamahal? Hindi ko alam. Wala ka namang alam sa pinagsasabi mo, ah? Ikaw ang wala. Ikaw ang nagpapalabas ng umuugong na napakalakas na kidlat na utot. Bastos ka! Bakit ka sumisigaw? Kung kaya mo, hanapin mo ang pinakamahalaga. May kakayahan akong gawin iyan. Sige, hanapin mo. Kung hindi mo mahanap, luhod ka at magbigay sa akin ng 10 pagyukod. Kung sakaling mahanap ko, magbigay ka sa akin ng 100 pagyukod. Bakit wala kang lakas ng loob? Bakit may ikakatakot pa ako? Kung talagang makikita mo, luluhod ako sa iyo at magbibigay ng 200 pagyukod. Sige, iyan ay isang kasunduan. Ate host, maari ko bang direktang kunin ang pinakamahalagang item sa buong lugar? Oo naman. Ngunit, isa lang ang pagkakataon mong pumili. Kung mabibigo ka sa iyong pagpili, hindi ka na makakapili ng ibang kayamanan. Ang lahat ng bagay ay may espiritu, ang kasinungalingan ay naglalaho. Sumasa iyo ang mata ng karunungan. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa loob ng ulo ng leon na batong inukit. Balif. Cheng Xiaoqi, sa lahat ng mga kayamanang ito, ang pinakamura ay ang inukit na ulo ng leon na bato. Ang inukit na ulo ng leon na bato ay mukhang medyo bago. Hindi iyan dapat kayamanan. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Hindi naman pera ninyo ang ginagastos. Mahal, maniwala ka. Siguradong tama ako. Kuya Xie, okay lang kung Cheng Xiaoqi ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Pero kung talagang binuksan iyan at hindi iyan ang totoo, mapapahiya niya ang pamilya Gu. Gaano ka kasigurado? 10 sa 10. 10 sa 10? Talagang wala kang alam sa mundo. Ay nako, hindi ko alam kung gaano kalalim ang lupa, pero mamaya luluhod ka. Ikaw? Tama na. Dahil si Xiaoqi ang pumili. Kahit isa lang ang tiyansa. Maniniwala ako. 100 bilyon. President Gu. Kuya Xie? Miss Jiang, ipinapakita lamang ni President Gu ang pagmamahal sa kanyang asawa. Gusto niyang gastusin ng walang kabuluhan ng pera para sa kanyang asawa. Huwag ka nang makialam sa bagay na hindi mo problema. Okay lang kahit walang kabuluhan. Hindi kami nagkakaubusan ng pera. May magdadagdag pa ba ng presyo? 100 bilyon, una. 100 bilyon, pangalawa. 100 bilyon, pangatlo. Benta. Master Xiangquan, ang leon na bato ba ay may kasaysayan? Ang inukit na ulo ng leon na bato na ito ay modernong gawa, bago. Cheng Xiaoqi, maghanda kang lumuhod sa akin. Hindi niyo naman siguro iniisip na ito ay isang ordinaryong inukit na ulo ng leon na bato lang, di ba? Baka may sikreto pa ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat ang totoo.
Ano? Ang Imperial Seal. Ang Imperial Seal na nawala ng 1,000 taon ay lumabas sa ulo ng leon. Ang eksenang ito ay makakapagbukas ng pintuan ng langit. Walang anuman sa mundo ang makakapareha nito. Impossible. 200 pagyuko. Luho na. Paano mo nahanap? Nandaya ka. Hindi ako naniniwala. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Luluhod ka ba o hindi? Hindi ako naniniwala. Hindi ako luluhod sa iyo. Gusto mong tumakas? Tigil. Batiin natin si Ginoong Gu. Ang halaga ng Imperial Seal, wala ng ibang antigong makakatumbas pa. Ang subasta na ito ay magtatapos ng mas maaga. Ayon sa kasunduan, ang disipulo ng Nine Heavens Divine Hand ay darating sa banquet hall sa alas 10. Sa oras na iyon, dumiretso na lang po kayo. Tsaka, alas 10? Anong oras na ngayon? Alas 9:30. Oras na para gamutin ang binti. Tara na. Unahin na natin ang paggagamot. Ngunit ang disipulo ng Nine Heavens Divine Hand. Aray! Mas mahalaga ang paggagamot sa binti. Tara na. Kakaiba. Mula nang pumasok ako sa banquet hall na ito, nararamdaman ko na ang presensya ng sagisag ng aking junior sister. Ngayon lalo itong lumalakas. Maaari kaya, nasa banquet hall din ang aking junior sister? Ito. Siya ba ang nakababata kong disipulo? Pero matagal ko nang hindi nakikita ang aking disipulo at hindi ko alam kung ano na ang hitsura niya ngayon. Ay, tama. Meron akong larawan na ibinigay sa akin ng master. Hala, paano ko siya makikilala? Sige na nga, habulin ko na lang siya at tanungin direkta. Bakit walang ni isang kusing ang pitakang ito? Manok ba ang binordahan mo? Ito ay ang malaking phoenix sa bundok. Kapag lumaki ako, tiyak na kukunin ko iyon. Nakababata kong disipulo? Sino ka? Ako ang kuya mo. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang laki mo na pala. Master. Kuya. Kaya pala, ikaw ang disipulo ng siyam na langit na dalubhasa? Tama. Ay naku kuya, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi kita nakilala sa unang tingin. Kahit ang kuya mo, ito lang ang pitaka ang nakapagkumpirma. Ang pitakang ito ay kay Cheng Xiaoqi? Si Cheng Xiaoqi pala ay disipulo rin ng siyam na langit na dalubhasa. Nakababata kong disipulo, ano man ang sasabihin mo, sa bulwagan na tayo ng piging mag-usap. Ngayon, narito na ang pinaka-inaasahang bahagi ng gabi. Malugod nating salubungin ng masigabong palakpakan ang disipulo ng siyam na langit na dalubhasa, si Ji Sha Chengze. Ang disipulo ng siyam na langit na dalubhasa ay isa palang lalaki. Ang alagad ni siyam na araw na banal na kamay. Lalaki siya. Ito. Kahit pa kaya niyang iligtas ang buhay ni Presidente Gu, hindi pa rin siya tatanggapin ni Presidente Gu. Kaya, sino ang nakabili ng pinakamahal na bagay na ipinagbili? Si Ginoong Gu, Gushe, pero umalis siya kaagad dahil may biglaan siyang lakad. Nandito ang kanyang assistant. Assistant Wong. Sige na. Ang huling sesyon ay matagumpay na natapos. Tapos na agad? Ngayon, tumayo ka at subukang tumalon. Talon. Tumalon ka. Ang binti ko. Talagang gumaling na ang binti ko. Mahusay ako, di ba? Presidente Gu, may masamang balita.
Anong nangyari? Ang alagad ni Siam na araw na banal na kamay siya. Sa Isang manloloko. hindi naman manloloko, pero siya ay lalaki. Lalaki. Iniisip ko, maliban kung hindi mo napipiliin ang kasarian at gusto mo pang pumunta sa ibang bansa para magpakasal sa kanya. Kailangang tiyak ang kasarian. Tama, iyon ay tama. Tama, kung gayon, kakamustahin mo pa ba siya? Ay, hindi na. Ay, Sino pa ang pakakasalan at pagpaparehistrohan mo? Sa totoo lang. Ano ang sa totoo lang? Hayaan na. Ang Jutian Sheng Show, pinapagpakasal ako sa isang lalaki. Siguro niloloko lang ako nito. Wala lang. Hoy, ikaw na lalaki ka. Bakit ang hirap mong magsalita? Nako, sinabi ko na sa iyo. Huwag kang maniwala sa Jutian Sheng Show. Wala namang kwenta iyan. Ako lang. Ako lang. Ang makakagamot sa iyo. Lola, aalis na po muna ako papuntang kumpanya. Sige. Paalam. Simula nang ikasal si Xiaoqi, ang ugali ni Aye ay gumaan na ng kaunti. Xiaoqi, tunay kang biyaya sa pamilya namin. Xiaoqi, anong nangyayari sa'yo? Xiaoqi, wag mong sabihin na ikaw ay buntis? Pantes? Asawa ko. Dapat na tayong roll sa kama. Mataas ang posibilidad. Gabi kaming. Nagsasama sa kama. Kung ganoon, tama iyon. Siguradong buntis ka na. Talaga? Kaya ano ang premyo ko? Madali iyan, madaling pag-usapan. Kahit gaano karami ang gusto mo, ibibigay ng lola. Mamaya, sabay tayong pupunta kay Xie. Para ipaalam kay Xie ang magandang balita, papasamahin ka ni Xie para magpatingin sa ospital. Kumain. Kumain ka pa ng marami. Kumain ka pang marami. Halika. Sapat na, Lola. Maliit na junior sister. Ito ang aking pribadong contact information. Kung mayroon kang anumang problema, kontakin mo lang ako. Darating ako kaagad. Hindi ako naniniwala na may ganitong pagkatao. Hindi ko pa rin mapapasa kamay si Guxie. Kuya Xie. Xie. Anong ginagawa mo rito? Xie, nabalitaan kong gumalik ka na sa trabaho, kaya nagluto ako ng sopas para sa iyo upang mapalakas ka. Huwag na. Guardia, ihatid ninyo na si Binibining Jiang pabalik. Sige, huwag ka namang ganyan. Alam kong nagagalit ka pa rin sa akin. Pero noon, pinilit ako ng mga magulang kong kanselahin ang kasal. Hindi iyon ang gusto ko. Wala nang saysay na sabihin pa iyan ngayon. May asawa na ako. Pero hindi siya ang taong makapagliligtas ng buhay mo.
Ano ang ibig mong sabihin diyan? Sa totoo lang, ako talaga. Mahal, buntis ako. Buntis? Sa ganyan mong kabaliw-baliwan, mabibigla ka at makukunan ka rin balang araw. Hindi yata maganda ang dating ko. Kung alam ko lang na nandito siya. Hindi na sana ako dumating. Lumayo ka. Bakit nandiyan din siya? Nakakabat trip. Lola, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Xiaoqi na siya ay buntis? Si Xiaoqi, kaninang umaga pa siya nagsusuka. Sa tingin ko, nagdadalang. Tao na siya. Samahan mo siya sa ospital. Magpakonsulta. Lola, wala kaming ginawang ganyan. Siya lang ay... Siya lang ay ano? Baiting ka ba? Bakit hindi ako pwede? Siya ang may problema. Ay naku, halika. Ang sinabi ni Xiaoqi na gumulong sa kama. Ang totoo, yakap lang niya ako habang kami ay gumugulong sa kama. Kung ganun, bakit hindi mo pabilisan ang kilos mo? Hindi naiintindihan ni Xiaoqi. Pati ikaw, hindi mo rin ba naiintindihan talaga? Pinakaba mo lang si Lola. Lola, ako ay nalason ng matindi sa katawan. Hanggat hindi pa sigurado kung mabubuhay pa ako. Hindi ko muna isasaalang, alang ang pagkakaroon ng anak. Ay nako, sinabi ko na sa iyo. Kaya kong gamutin ang lason mo. Kuya, sige. Sa totoo lang, ako ang disipulo ng siyam na langit na banal na kamay. Ano? Ikaw ang disipulo ng siyam na langit na banal na kamay? Baka nagbibiro ka lang. Kilala ko na ang pamilya Jiang sa loob ng maraming taon. Pero kailanman, hindi ko pa narinig na mayroon kang ganyang pinagmulan. Bukod pa rito, ang disipulo ng siyam na langit na banal na kamay, hindi ba lalaki iyon? Iyon ang aking senior martial brother. Lola, ang nangyari noon, talagang mali ang ginawa ng pamilya Jiang. Ngunit tungkol sa mahalagang bagay na ito, wala akong dahilan para lokohin kayo. At saka, ngayon ko lang din nalaman na ako pala ang itinakdang tao na makakapagligtas kay Kuya She. Kung hindi kayo naniniwala, maaari akong magpatawag ngayon din ng aking senior martial brother upang maging saksi ko. Hindi ko inasahan na pagkatapos kong bumaba sa bundok, nakita ko talaga ang junior martial sister ko. Ano ang sinabi ng batang iyon? Sinabi niya, pagkatapos bumaba, nakasanayan na niya ang buhay at maayos ang kanyang pamumuhay. Sinabi rin niya na kapag naging matatag na ang buhay sa kapatagan at nakaipon na ng pera, susunduin niya raw kayo, Master, para magpahinga. Sigurado ka bang siya ang nagsabi niyan? Oo, tama siya. Hindi dapat ganyan Ang batang babaeng yan. Alam lang ay kumain at uminom araw-araw. Ang pinakamalaking konsensiya niya ay mag-ipon ng pera para bilhan ako ng gamot. Kailan niya masasabi na sunduin ako para mag-enjoy? Hindi ka kaya nagkamali ng tao? Impossible. Kilala ko ang pitaka ng nakababatang kapatid ko. Naku, Xiaoqi, kung bigla siyang maging masunurin, ibig sabihin, sa pamilyang Gu, hindi siya masaya, hindi maaari, kailangan ko siyang puntahan. Uy, Guro. Tawag ng nakababatang kapatid ko. Sagutin mo iyan. Hello, kapatid. Kuya, nagka-problema ako sa Gu Group. Nakaranas ako ng ilang problema. Pwede ka bang pumunta ngayon? Sige, hintayin mo ako. Guro, parang ang nakababatang kapatid ko. Talaga yatang, nagka-problema. Pupunta ako para tingnan. Sasama ang guro sa iyo. Sige. Darating ang kuya ko sa loob ng 30 minuto. Tes, nagsasalita ng may matinding katwiran. Kahit na totoo na ikaw, ang disipulo ni Jutian Shengsho, ano naman ngayon? Maaari kong iligtas ang buhay ni Kuya She. Sa tingin mo, si Kuya She, ikaw bang wala na? O ako ang pipiliin niya?
Kuya, siya. Kinurot ni ako. Hindi lang kita kukurutin, kundi hahatawin pa kita gamit ang kotse para patayin itong maliit na asong ito. Kuya She, sinabi niya na aso raw ako. Sabi niya, babanggain niya raw ako. Ang bastos niya. Ang bastos niya. Uy, kuya. Oo, nasa. Ang pinakadulong opisina sa ika-6 na palapag ng presidente. Lola! Kuya siya. Nasa ibaba na ng gusali ang kuya ko. Paparating na siya agad. Teka lang. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ako ang lolo sa tuhod ng asawa ng inyong boss, Gu. Mayroon lang akong kailangan sa kanya. Lolo sa tuhod? Huwag ka ngang magbiro. Alam mo bang napakataas ng katayuan ng aming boss Gu? Kaya bang magkaroon ng lolo sa tuhod na katulad mo? Kung hindi ka naniniwala, diretso mo siyang tawagan. Alam mo bang napaka-abala ng aming boss Gu? Para lamang sa isang amoy, mahirap na pulubin na tulad mo. Tawagan siya. Sas. Umalis na kayong dalawa. Umalis na. Ikaw din. Ito, ang Gu Korporasyon na ito. Maging ang isang guwardiya ay mapanghusga sa mahihirap. Paano pa kaya ang pakikitungo nila kay Xiaoqi? Ikaw na pulubing amoy. Mahirap ka. Ano pa ang ginagawa mo rito? Tigle. Tawagin mo bang pulubing amoy? Mahirap ang aking guro? Ito ang tunay na pulubing amoy. Mahirap. Alam mo ba? Guro, tara na. Bilisan natin. Baka mainip na si Xiaoqi. Sabi ng nakababatang kapatid na babae. Nasa opisina siya ng presidente. Dapat ay nandoon. Doon siya sa direksyong iyon. Ayos, sige. Dumating na ang aking nakatatandang kapatid. Nakababatang kapatid. Kuya, sa wakas dumating ka na. Hindi lang ako ang dumating. Nandito rin si tatay. Si tatay? Nasaan siya? Wala si tatay. Si tatay. Ayos lang. Tatawagan ko siya. Kuya, si tatay o hindi si tatay, mamaya na natin iyan pag-usapan talaga. Ngayon, bilisan mo at patunayan mo sa kanila ang pagkatao ko. Babaeng, ito na naman. Bakit sa tuwing nakikita ko siya, pakiramdam ko ay pamilyar siya? Anong patutunayan? Napatunayan na ako ang iyong nakababatang kapatid na disipulo, na ako ang disipulo ni Siyam na langit na kamay. Kailangan pa ba yung patunayan? Talagang ikaw naman talaga, ah? Ano? Kuya siya. Paumanying. Hello? Mabait kong disipulo. Yung guwardiya na pinatigil ko kanina ay tumawag ng pulis at pinilit na sabihin kami ay magnanakaw. Nasa presinto ako ngayon. Kapag natapos mo na ang problema ni Xiaoqi, dalhin mo siya rito sa presinto para maipaliwanag ako. Sige, tatay. Nakababatang kapatid. May problema si tatay? Pumunta muna tayo at hanapin siya. Paumanying? Hindi. Mauna ka, aray. Hey, hindi ko inakala na itong si Jiang Roli ay talagang estudyante ng dakilang manggagamot. She, dahil ganyan, siya lang ang makakapagligtas sa iyo. Pero, ikaw at si Xiaoqi ay kasal na. Kasalanan ito ni Lola. Talagang kasalanan ni Lola na nagmadali akong bigyan ng tagapagmana ang pamilyang Gu, kaya ako ay nag-panic. Lola, anong kasal? At anong pagliligtas? Ano bang uusapan ninyo? Kami. Ito ang mahalagang elixir na magliligtas sa iyong buhay at magbibigay sa iyo ng isang taong buhay. Kung gusto mo pang mabuhay pagkatapos ng isang taon, pakasalan mo ang aking estudyante. Wala lang. Bumalik na muna tayo. Lola, umalis na tayo. Dito na yon. Dakilang kapatid. Ano po ba talaga ang kasalanan ni Guro? Wala.
Para lang mailigtas ka, sinapak niya kasi yung gwardiya ng gusali ng Go Group, kaya siya binigyan ng leksyon. Mamaya, kailangan mo siyang ipaliwanag ng maayos sa guro. Tara na. Ay, dakilang kapatid, naalala ko lang, matagal na akong hindi nakatawag kay Guro. Ako. Natatakot ako na magalit siya sa akin. Uy, Guro. Nandito na kami sa labas. Oh, papasok na kami kaagad. Huwag na, nandito ako. Guro. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang naman. Makatwiran naman ang mga pulis. Pinagawa lang nila ako ng pahayag at inusisa ng ilang beses. Pagkatapos pinalabas na ako, di ba? Mabuti po at ayos lang kayo. Ay, nakita mo ba ang nakababatang kapatid mo? Ayos lang ba siya? Ayos lang. Ang nakababatang kapatid ay wala lang. Ay nako, sige na, hayaan na. Itong batang walang utang na loob na ito, sigurado akong naglaro na naman mag-isa. Sina. Dahil walang nangyaring masama sa junior sister mo, ako, bilang iyong master, ay babalik na sa bundok para maglaro ng king. Sa season na ito, hindi pa ako nakakakuha ng rank. Ha 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 ha. Mabuti na lang, muntik na akong mabisto. So, iyon pala si Jutian Shengsho. Pero ngayon na umalis na si Jutian Shengsho at ang kanyang disipulo, wala nang makakabisto sa aking pagkatao. Gusie, sa aking kalang. She, ano ba ang plano mo? Si Jiang Ruoli ay disipulo ni Jutian Shengsho at kailangan mo siyang pakasalan para mabuhay ka. Pero sa ganoong paraan, kailangan mo nang makipagdiborsyo kay Xiaoqi. Lola, kami ni Xiaoqi ay isa lamang transaksyon. Basta bigyan ko lang siya ng mas maraming pera, papayag siya. Tama ang sinabi mo. Pero si Xiaoqi, gusto ko talaga siya. Kailan mo balak sabihin sa kanya ang tungkol sa diborsyo? Medyo huli na ngayon. Bukas na lang. Hindi na kailangang maghintay ng bukas. Hindi ako pumapayag. Hindi ako hihiwalay. Xiaoqi. Ikaw pala si Gusie. Walang hiya. Wala kang puso. Kahit na pera mo lang ang habol ko. Hindi naman ganoon karami. Isa pa. Ako ang nagpagaling ng mga binti mo. Ano bang masama kung humingi ako ng bayad? Hindi ko sinabing may masama, pero sabi ni Jutian Shengsho, dapat daw akong magpakasal sa estudyante niya. Kung hindi, mamamatay ako. Sinabi ko na sa iyo, kaya kong gamutin ang binti mo. Basta, kalimutan mo na ang hiwalayan. Xiaoqi, ang totoo, kung hiwalayan mo si Siye, hindi ka malulugi. Kung maghihiwalay kayo, makukuha mo ang kalahati ng arian ng pamilya Gu. Talaga? Oo. Magkano ba ang kalahating ari-arian? Marami bang pera iyon? Sobrang dami. 900 bilyon iyan. 900 bilyon. Sige po, Lola. Hihiwalayan ko na siya ngayon. Chang Xiaoqi, makikipaghiwalay ka sa akin? Ganyan ka ba talaga kasaya na makipaghiwalay sa akin? Tingnan mo ang ugali mo. Sabi mo hindi para sa pera. Para lang ako sa pera, ano ngayon? Ika, hindi lang pilay at masama ang ugali, kundi isa ka ring mahinang aso. Maliban sa may pera ka. Ano pa bang magandang katangian mo? Ang sinasabi ng aking manugang ay sadyang objetibo. Tara na. Ngayon na tayo magdidiborsyo. Mga Ginoo, ito na ang 23 beses na tinanggihan ang inyong aplikasyon sa diborsyo. Sigurado ba kayong ipagpapatuloy niyo pa ang aplikasyon? Kaya nga, ano ang dahilan ang pagtanggi ngayon? Ang iniharap ninyong dahilan para sa diborsyo ay 4 na salita lang na ayaw na magkasama. Hindi lang 98% ang pagkakatulad, kundi ipinapakita pa nito nang malinaw ang inyong pagwawalang bahala sa diborsyo. Paano ba talaga makakakuha ng diborsyo? Una, gumawa ng 10,000 salita na pagsusuri ng problema sa kasal. Pagkatapos, gagawa pa ng 10,000 salita na pagsusuri ng pagkatao. At sa huli, dagdagan pa ito ng 10,000 salita ng alaala ng magagandang nakaraan. Ang pangkalahatang porsyento ng pagkakapareho ay kailangang nasa loob ng 0.01% lamang para maging pasado.
Sobrang mahirap naman yan. Kaya nga, kapag payapa ang pamilya, lahat ay magiging maayos at masagana. Kayong dalawa, nanalampasan ang hirap ng apply ng 23 beses. Ay, siguradong itinadana. Tigilan mo na iyan. Ang diborsyong ito, siguradong makukuha ko, kahit anong mangyari. Sino-sino ba ang nakakuha ng pwesto para sa diborsyo? Ang rason sa aplikasyon ng diborsyo na isinumite ninyong dalawa ay may kabuuang 30,000 salita na may check rate na 0.001% at matagumpay na naipasa ang paunang pagsusuri ng sistema. Ikaw pa rin ang mahusay. Kung ako ang sumulat nitong 30,000 salita, baka pag nailibing ka na, wala pa akong maisusulat na 300. Ngayon, gagawin ninyo ang isang pagsubok. Kayo ay kailangang sa loob ng 1 oras, tapusin lamang ang 5,000 tanong na ito. Anong nangyayari? Pagkasap, nandito ako para makipagdiborsyo, hindi para mag-exam ng college. Pareho lang ang kasal at ang college exam. Pareho silang napakahalagang yugto sa buhay. Kailangan itong subukan. Manggopya tayo. Paumanhin po sa inyong dalawa dahil hindi nyo ginamit ang 0.5 ballpen, ang inyong mga sagot ay walang visa. Ano po? Sa Civil Affairs Bureau po ito. Welcome po ulit sa inyong susunod na pagbisita. Gusie. Sa tingin mo, itong kasal na ito, itatuloy pa ba natin ang diborsyo? Siguro. Ipagpaliban muna ba natin? Hoy, Gusie! Gusie, Kuya Sie, hindi. Saan ka ba bigla na lang lumitaw? hindi mahalaga kung saan ako galing. Ang mahalaga, si Kuya Sie ay nalason ngayon at ako lang ang makakapag-alis ng lason. Ano ng klaseng biro yan? Ikaw ang aalis ng lason? May alam ka ba talaga sa medisina? Ako ang disipulo ng maestro ng Siyam na Langit. Sabi ng guro ko, ang lason ni Kuya Sie, maaalis lang kung pakakasalan ko siya. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Kasal ang lunas sa sakit? Hindi ka ba isa sa mga lihim na tagapamansag ng opisina ng rehistro sibil? Bahala ka kung maniniwala ka man o hindi. Kuya Sie, emergency ngayon, dadalhin ko na muna siya. Teka, Gusia. She, ano bang nangyayari dito? Medyo malala ang kalagayan ni Gusie. Hayaan mo akong tingnan. Umalis ka riyan. Ginang, si Cheng Xiaoqi ang dahilan kung bakit nalason si Kuya Sie. Dumaan ako sa opisina ng rehistro sibil. Nakita kong may sinabi si Cheng Xiaoqi kay Kuya Sie, tapos dumugo ang bibig niya. Hindi ako. Lola, pakiusap. Maniwala na po kayo sa akin. Lola, pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Malamang, naniniwala ang lola sa'yo. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa akin. Bakit ko naman ako maniniwala sa'yo? Ginanggu, huwag ninyong kalimutan. Ako lang ngayon ang makapagliligtas kay Kuya Sie. Lola, sabi niya, mabubuhay lang si Gusie kung pakakasalan niya ito. Totoo po ba ito? Totoo. Ano? Ngunit, ang walang katuturang pahayag na iyan, paano niya magagawa iyon? Siya. Ang 9 na araw na manggagamot ay ang pinakakilalang doktor sa mundo. Hindi natin pwedeng baliwalain ang sinabi niya. Cheng Xiaoqi, naniniwala ka na ba ngayon? Ako ang makapagliligtas kay Kuya Sie. At ikaw, Cheng Xiaoqi, isa ka lamang piyesa sa pamilya ko.
Ang lason ni Gushe, malaking bahagi na ang naalis ko. Bakit biglang bumalik ang lason? Hindi maaari. Kailangan kong bumalik at tanungin ang matanda. Ate, hinuhulaan ko ang susunod niyang galaw. Matanda. Aray, huwag ka munang maglaro. Xiaoqi, bakit ka bumalik? Mahabang kwento. Matanda, tulungan mo muna akong kalkulahin paano ba talaga lulutasin ang lason ni Gushe? Lutasin? Hindi ba't magpapakasal siya sa'yo? Bakit hindi pa siya gumagaling? Ha? Ay naku, hindi maganda. Nagbago ang sitwasyon. Anong sitwasyon? Noon, kinuwenta ko na may malaking kapahamakan ka na tanging sa pagpapakasal kay Gushe. Ito ay malulutas. Ngunit hindi ko inaasahan na ang paraan ng paglutas ay magiging siya ang sasalo ng iyong kapahamakan. Sasalo ng kapahamakan para sa akin? Matanda. Ibig mong sabihin, Tama. Mamamatay siya dahil sa iyo. Mawawala siya sa iyo. impossible. Master, may paraan ka para iligtas siya, di ba? Siyam na bituin na maayos na umaagos, ibinababa na ang aking liwanag. Ang inyong kapahamakan ay talagang malulutas. Pero may masamang tao na gumagawa ng gulo at patuloy na hinaharangan ng paglutas. Masamang tao? Baka si Jiang Ruoli? Kahit ano paman. Sasama muna ako sa iyo sa pagbaba ng bundok. Ating titingnan ang sitwasyon ni Gushe. Sige. Hoy, Gusie. Sabihin mo, itutuloy pa rin ba natin ang diborsyo? Sa ikinikilos ni Gusie, mukhang hindi pa rin tayo makakahiwalay. Hindi maaari. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matuloy na ang pagkalason niya. Wag na lang. Siguro. Gusie. Ang maliit na uod na yan ay galing kay Xia Chengze kapag kinuha ang uod. Mahigising si Gusie. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Si Kuya Xie ay mabilis lang po magigising. Pero alam niyo naman po, para siya ay lubusang gumaling. Kailangan pa rin namin magpakasal. Gisingin mo muna si Xie. Kung hindi magising si Xie, hindi kita palalampasin. Hayop na matandang babae. Maghintay ka lang. Wala nang problema ngayon. Kuya Xie. Kuya Xie. Kuya Xie. Bakit ganito? Malinaw na sinabi ni Xia Chengze na kapag inalis ang lason, agad babangon ang nalason. Anong ingay iyan sa loob? Gising na ba si Xie? Ginanggu, maghintay po muna kayo sandali. Itong matandang babaeng ito ay naghihintay pa rin sa labas. Kung hindi ko mapapagaling si Gushe, tiyak na hindi niya ako patatawarin. Ano nang gagawin ko? Tama, si Xia Chengze. Kuya, bilisan mong pumunta sa Gu family. May kailangan akong mahalaga. Ang lakas ng amoy ng dugo. Anong nangyayari, little sister? Kuya, yung insekto na binigay mo sa akin dati, hindi ko sinasadya. Naibato ko kay Gushe. Pero di ba sabi mo sa akin, yung insekto na yon hindi naman nakamamatay? At basta itapon lang, magiging okay na?
Naitapon ko na. Bakit hindi pa rin nagigising si Gushe? Titingnan ko muna, huwag kang alala. Hindi dapat ganito. Teka, hindi ito laso ng insekto, kundi laso ng ibang masamang espiritu. Laso ng masamang espiritu. Anong gagawin natin? Teka lang. Bakit ko nararamdaman ang presensya ng ating guro? Junrong Mountain Water Garden. Anak dito ba? Ineng. Tama. Baguhan. Hindi mo man lang nakilala ang asawa ni President Gu. Sa susunod ka na lang magbabayad sa akin. Tara na. Ang ingay na yan, si Chengze, nasa Gumanor din siya. Nandito rin si senior brother? Kailan pa siya dumating sa Yuncheng? Matagal na siya rito. Bakit hindi mo siya nakita? Hindi ko. Nakapagtataka. Sabi ng senior brother mo, nagkita na raw kayo at humingi ka pa raw ng tulong sa kaniya. Teka, alam ko na kung sino talaga ang taong iyon. Tara. Mukhang iisip ako ng labis. Aray, senior brother. Huwag mo munang intindihin iyan. Pakitulungan mo akong mag-isip paano gamutin ang laso ni Gushe. Ikaw ang tinatanong mo kung paano ito gamutin. Huwag kang magbiro, little junior sister. Ikaw pa rin ang nagturo sa akin ng medisina. Kung hindi mo maayos, aasa ka pa sa akin. Huwag mo siyang pakinggan. Senior brother, ako ang little junior sister mo. Huwag mo siyang pakinggan. Senior brother, ako ang iyong junior sister. Tara na. Aray. Matanda. Ano ba talaga ang naintindihan mo? Ang senior brother mo ay pumunta sa isang auction ng mga kayamanan at pagbalik niya ay sinabi niyang nakita ka raw niya. Sa totoo lang, hindi ikaw ang nakita niya, kundi may nagpanggap sa iyong pagkatao. Auction ng mga kayamanan? Iyan ba yung dinaluhan ang apprentice ni Jutian Shengsho? Tama. Kaya. Siya ba ang apprentice ni Jutian Shengsho? Tama. Kaya. Ikaw ba si Jutian Shengsho? Ang galing mo, Jiang Ruoli. Naglakas loob kang nakawin ng munting pitaka ko. Iyan ang ginamit mo para magpanggap sa pagkatao ko, hindi ba? Papatayin kita. Pitaka. Master. Aruy, ang aking pinakamamahal na panganay na apprentice na ito. Hindi ka naman bulag sa paningin ko. Inutusan kitang hanapin ang junior sister mo gamit ang larawan, pero nagkamali ka pa rin sa paghahanap. Ikaw. Larawan? Kay Shishi o kay Jiaoshan? Kay Ruhua. Ano? Guro, tingnan ninyo. Sa totoo lang, hindi ninyo pwedeng isisi ng buo sa akin. Yung iginuhit ninyong larawan, mas hirap pa itong kilalanin kaysa sa supot ng pera. Pero, ikaw ba talaga ang nakababatang kapatid ko? Narito naman siguro. Talagang ako to. Kapatid na babae. Kuya, Kapatid na babae. Matagal kitang hinanap, sobrang hirap ng paghahanap ko. Ay, ang galing mo, Xia Chengze, ha? Hindi mo man lang ako nakilala, sige na nga sana. Pero naglakas. Loob ka pang manloko ng tao. Sa ganyan mong hilaw na kakayahang medikal, naglakas. Loob ka pang magligtas ng tao? Kapatid na babae. Iyan ang mali mo. Paano naging panlilin lang ang ginagawa ko? Ang tawag diyan ay kumita sa sariling galing. Para parangalan siguro. Sige na, tama na. Tigilan na ninyo ang walang katapusang daldalan. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay tapusin ang impostor na ito. Kayo na munang mag-usap. May iba pa akong aasikasuhin. Mauna na ako. Hoy. Saan ka pupunta, ha? Tumigil ka diyan. Lola. Saklolo, gusto akong patayin ni Cheng Xiaoqi. Jiang Ruoli, huminto ka dyan.
Lola, nababaliw na si Cheng Xiaoqi. Hindi lang ako ang gusto niyang patayin, gusto niya ring patayin si Kuya She. Lola, wag po kayong maniwala sa mga walang kuwentang sinasabi ni Jiang Ruoli. Siya po ang unang nagkunwari na ako. Sa totoo lang, ako ang disipulo ni Nine Heavens Saint Hand. Iyan, ito si Nine Heavens Saint Hand. Ay, at ito naman ang panganay na disipulo ni Nine Heavens Saint Hand. Magandang araw po, Balay. Magandang araw po, Lola. Lola, huwag po kayong makinig sa kaniya. Ako. Tumahimik ka. Makatarungan. Aba, bakit ka nagtatapon ng basura dito? Ang pagtatapon ng basura sa bahay namin ay may multa na 50 piso. Hindi pa sapat ang 50. Sige, kung ganun, 50 bilyon. Protektahan ang kalikasan. Tungkulin ng lahat. Xiaoqi, hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Ikaw talaga ang disipulo ni Nine Heavens Saint Hand? Lola, perpekto po ang inyong pandinig. Walang pagkakamali. Mabuti. Magataw. Dali, itaboy nyo na itong malas palabas ng pamilya Gu. Masusunod po. Lola, huwag po kayong maniwala. Isang manluloko lang po itong si Cheng Xiaoqi. Paalam. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode. Magandang araw po. Magandang araw po. Ano po bang itatawag namin sa inyo? Kuya Juba o Kuya Show? Aba, Lola, hindi ba kilala mo ang aking guro noon? Ay, Ay, siya nga siya ang nga. ayos ng kasal ko sa ngalan ng aking lolo. Ikaw ba si Kuya Pilay? Tama. Ate energetic. Ha, 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 ay naku, ha, ha, ha. Ay naku. Kuya Pilay. Talagang napakakisig mo pala sa personal. Mas higit pa kay si Lanze. Ay naku, ate energetic. Mas maganda ka pa kay si Zhao Jun. Ikaw ang ikinahiya ni si Yu Huan. Masyado naman yatang oa yan. Hindi ko naman nakikitang ganyan ka. Kultural siguro. Bakit parang may nakalimutan ako? Talaga? Ay kuya, bakit ka pala pumunta rito? Ako ay nandito para magligtas ng tao. Nandito rin ako para magligtas ng tao. Ha? Naku! Si Gusia. Tubig. Tubig. Mahal. Patay na ba siya? Tubig. Siya, kailangan niya ba? Mawalan ng malay? Hayaan mong ako na. Mahal, patay na ba siya? Gusto ko lang uminom ng tubig. Gusto mo ba akong patayin asawa mo? Dali. Dali. Sorry, mahal. Masyado kaming excite sa uusapan namin. Nakalimutan ka namin. Pero ayos lang. Ang guro ko, ang mismong dakilang manggagamot, dumating na siya. Nandyan siya. Siguradong matatanggal ang lason mo? Ngayon na wala na ang mga hamak. Oras na para tuluyan ng wakasan ang sakuna. Pakakalutas. Kapag iniluwa niya ang naipong itim na dugong ito, tuluyan na siyang gagaling. Gusia. Matingkad na pula ang dugo, masama ito. Ang kapahamakang ito, bakit hindi pa rin nalulutas? Ito, ano ang gagawin para gumaling? Hindi dapat ganito? Ang Red Phoenix Star Hongluan ay nagniningning sa kapalaran. Ang Joy Star Tianxi ay sumasabay, kombinasyon.
kuya na may tungkod. Si Sheba ay maaari. Pangiligtas? May pag-asa, may pag-asa. Huwag kang mag-alala. Ang kapalaran ni na Xie at Xiaoli ay nalutas na. Ngunit, ang kanyang sariling swerte ay medyo mababaw. At dahil din ito sa pagkakalutas na nagdulot ng matinding pagkasira, hindi pa siya tuluyang gagaling. Naalala ko, kung napakababa ng swerte, kailangan mong gumawa ng mabuti. Magdagdag ng swerte. Lolo, ano ang maaari kong gawin para kay Gushe? Ang kanyang kapalaran. Kailangan niyang gumawa ng maraming mabuti. Tulad ng pagtulong sa mga mahihirap. Makakaipon siya. Madali lang yan. Kami, ang Gu family, ay sadyang hindi nagkukulang sa pera. Katiwala. Teka, hindi. Dynamic na kapatid, sasabihin ko sa iyo. Ang perang gagamitin sa pagtulong ay kailangang may kinalaman kay CA. At hindi pwedeng kunin mula sa kasalukuyang pondo ng pamilya. Kung hindi, mas makakasira sa kapalaran ni CA. Ha? Walang problema. Aalamin ko kung paano kumita ng pera. Matanda, magkano pa ba ang kulang? 100 milyon. Grabe, ang dami. Madam, may malaking problema po. Nagwala po ang Jiang family. Bakit sila nagwala? Naglabas ng pahayag ang lolo nila na nagsasabing inabuso ng ginang ang kapangyarihan niya at tinangkang patayin ang apo niya. At humihingi raw sila ng paliwanag. Itong si Jiang Ruoli. Bakit siya parang dikit na dikit, hindi ko maalis-alis? Hindi kaya may masamang karma ako sa kanya mula sa nakaraan? Nakaraan? Here. Xiaoqi, huwag mo sabihin. Ikaw at si Jiang Ruoli ay may kaugnayan talaga. Kami? May koneksiyon ka pala talaga kay Jiang Ruoli. Ako at siya. Totoo ba talaga iyan? Ikaw ay reinkarnasyon ni Fu Shengxingjun. Ang iyong nakaraang buhay ay ang lola sa tuhod ng pamilyang Jiang ayon sa pag-ikot ng buhay. Dapat kanyang tawaging Ninuno. May ganitong swerte pa? Kung ganoon nga. May parte rin ba ako sa ari? Arian ng pamilyang Jiang? Kung susundin ang lohika. Kung ganoon, madali na yan. Matanda lola, dito lang kayo maghintay sa akin. 100 milyong piso lang? Kaya. Lolo, hindi mo maiisip gaano kalabis ang ginawa ng Cheng Xiaoqi na iyon. Direkta siyang nagdala ng kutsilyo at balak akong patayin. Tama na, Xiaoli. Wala na. Nay, post na bang anunsyo? Kailangan kong ipagtanggol si Xiaoli at maghanap ng hustisya. Hindi na kailangang mag-post ng anunsyo. Ako mismo, ang inyong ninuno, ang pumunta rito. Paano ka nakapasok? Ako. Hoy, matanda. Ang kandado ng pinto nyo ay talagang walang silbi. At mukha lang maganda. Ito ay trespassing. Sige, report ka sa pulis. Walang hiya. Hindi pa ako nakakita ng isang tulad mong walang kahihiyan at nang aabuso ng kapangyarihan. Iyon din ang tingin ko. Sa apo mo. Ikaw! Si Cheng Xiaoqi ay nasa pamilya Gu. May nagpoprotekta sa iyo. Pero pamilya Jiang ito, hindi ka pwedeng gumawa ng anumang kalokohan. Ano ngayon kung pamilya Jiang? Ako ang pinakapinuno ng pamilya Jiang. At lahat ng arian ng buong pamilya Jiang ay akin. Lahat ay iyo? Cheng Xiaoqi, nasisiraan ka na ba ng ulo? Lolo, tingnan mo ang sinasabi niya. Hindi ko na isirain ang aming pagkakaibigan dahil sa pamilya ko. Kaya ayaw kong makipag-away. Pero dahil nagpunta ka rito sa pamilya Jiang para gumawa ng gulo, sobrang nagmamalaki ka. May tao ba riyan? Kalat ka rin niyo palabas itong baliw na babae at parusahan siya ayon sa batas ng pamilya. Masusunod po. Teka muna. Ano? Natatakot ka na? Cheng Xiaoqi, sasabihin ko sa iyo, ang 4 na taong ito, sila ang pinakamahuhusay na eksperto sa Yon City. Kapag nahulog ka sa kanilang mga kamay, siguradong mamamatay ka sa hirap bago ka makalabas sa kwartong ito. Maliban na lang. Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung ngayon ka luluhod. Gagapang ka sa pagmamakaawa at hihingi ng tawad sa akin at dilaan mo ang aking sapatos. Papakawalan kita. Ang bibig mo talagang parang may laxative na nakasaksak dyan, kaya pagbukas mo ng bibig, nagdudumi ka agad. Nagsabi ako ng teka muna para lang ipaalala sa iyo. Nalola mo ako. Kung maglakas, loob kang saktan ako. Baka hindi mo na maabot ang kabilang buhay. Kalokohan! Sa tingin ko, natatakot ka at umaatras, kaya gumagawa ka ng kung anong dahilan
Para lang magpalipas ng oras. Nakipagsabuatan ka pa sa pamilyang Go para apihin ang aking apo. Kahit pa si matandang Ginang Go mismo magmakaawa ngayon, hindi kita palalampasin. Wow, matandang ulol. Matapang ka pala ah. Huwag mong hintaying magdusa ka sa impyerno na umiiyak at nagsisisi at sabihin hindi kita binalaan. Lolo, bakit mo pa siya kinakausap? Kayo, dakpin niyo siya para sa akin. Ilang maliit na pulpol lang ito at gusto pa akong dakpin. Hindi naman kayo malalakas. Hoy, matanda! May iba pa ba kayong mga bodyguard diyan? Pagsamahin mo na silang lahat para may mapagpraktisan ako. Siyempre, may megabotikwa. Para makipag-practice sa'yo, isang tao, isang oras, 1,000,000 piso. Hoy, naniningil ka ng mahal. Mas mahal ka pa kaysa sa presyo ng kahit anong bagay. 1,000,000. Tulugan pa rin ba tayo? Maraming nakukurakot sa pamilya Jiang. Kaya ang 1,000,000 piso, nagiging 100 piso na lang pagdating sa amin. Hayaan mo na. Gusto pang tumawag ng tao. Ibalik mo agad ang cellphone ko. Kinuha mo ang cellphone ng lolo ko. Hindi ka ba naniniwala na tatawag ako ng pulis? Sinasabi ko na sa'yo ang pagkuha ng pribadong ari. Area ng iba ay may kaakibat na 5 araw na administrative detention. Ibigay mo na rito. O, kunin mo na. Hindi masaya. Hapon ni Master Lee, may isang demonyong babae na dumating sa pamilya Jiang. Madali mo siyang paalisin. Teka, tulungan mo akong tumayo sandali. Salamat, maraming salamat. Aray, hindi ako demonyong babae. Ako ay apo mo lang naman. Bago pa man dumating ang aking Taoist priest, wala akong sasabihin sa iyo ni isang salita. Hindi ko sinabing magsayang ka ng laway. Naparito ako sa pamilya Jiang dahil ay para humingi ng pera. Walang hiyang babaeng demonyo. Naglakas. Loob kang manakot at mangikil ng pera sa publiko. Lumuhot ka na ngayon din. Sino ka namang charlatan? Hoy, matanda. Hindi sa sinasabi ko ito. Kung mayroon kang ekstrang pera, bakit hindi ka na lang magpa-schedule sa psychiatry at ipa-schedule ang apo mo? Hindi ba mas maganda? Kaysa hayaan ang sarili mong maloko ng matandang charlatan na ito. Tumahimik ka. Ako ay ang disipulo ng ika-10 henerasyon ni Tiang Congenren. Ang pamuwi ng isang babaeng demonyo na tulad mo ay sobra pa. Nakakita na ako ng taong may mapagbigay na personalidad, ngunit ngayon lang ako nakakita ng mayroong personalidad na naghahanap ng kamatayan. Iyang sertipiko mo ng pagiging Taoist, binili mo iyan sa pinduo-duo sa 9 sentimo na may libreng shipping, hindi ba? Ang pangit naman ng kalidad. Ikaw na babaeng demonyo. Napakatayog pala ng iyong paglinang. Hindi ko pa nga ginagamit ang kalahati ng aking kapangyarihan. Kung hindi mo ako kayang talunin, hindi mo kailangang maging kahiya-hiya. Dahil lang sa kayabangan mo, tiyak na amoy kita ngayon. Teka lang. Hayop ka. Yan ba siyang matandang lolo pala? Ano? Ang inyong lingkod, nagpupugay po sa inyo, mahal na lola. Ayan, tama na. Gaano na ba katagal na wala na ang dinastiyang Qing? Huwag mo akong gagawin ng mga ganyang gimmick, ha? Tunay ngang siya ang lolo namin. Katulad ng nakaguhit sa Ancestral Hall. Sa totoo lang, ayoko sana kayong ipatawag pero ang inyong mga apo ay labis na lumalapastangan sa ninuno. Kung hindi ko kayo ipapatawag, baka hindi sila maniwala. Sino ang walang galang na apo na lumapastangan sa'yo? Gusto na ba niya akong maunang bumaba? Ay, hindi. Lolo, magalang na pagtanggi ang ginawa namin. Magalang na pagtanggi ang ginawa namin. Laruan? Anong laruan? Hindi po laruan. Vanyo. Ibig sabihin, magalang na pagtanggi. At ikaw naman, naglakas. Loob kang magpanggap na disipulo ni Tang Quanzhenren, ang aking kaibigan? Ito ay isang matinding kahihiyan sa Taoistong sekta. At kayong lahat, bulag na ba kayo? Naniniwala rin kayo sa kanya? Ninuno,
Patawad po. Patawad po. Tingin. Ang 20 taon kong kakayahan. Ngayon naniniwala na kayo, di ba? Hala. Ninuno ko. Lolo, Ninuno ko. Kanina, ako, bilang. Yung kaapu-apuhan ay nagkamali ng tingin, kaya tinaistorbo kita. Sana ay pagpasensyahan mo ang aking pagiging walang modo. Huwag kang alala, ang ninuno mo ay may sapat na pasensya para diyan. Ang rason at pagdating ko sa pamilya Jiang ay para lang sa pera ng pamilya Jiang. Ang matanda mong buhay, wala akong pakialam diyan. Ito ang tseke. Teka, Lolo. Hindi ako pumapayag. Si Cheng Xiaoqi ay gumagamit ng mga mapanlinlang na pamamaraan. Hindi natin alam kung anong masamang espiritu ang tatawagin niya mamaya. Kung hindi sapat ang isang Master Li, kukuha ako ng 10 Master Li. Anak ko, gusto mo ba akong patayin? Bigyan na lang natin siya ng pera para mapatalsik na natin ang dalawang iyan, ang tao at ang multo. Ninuno ko, tingnan mo itong pera. Kahit magkano man, pwedeng pag-usapan. Kahit anong halaga ang ilagay mo, ayos lang. Sige. May papel pa ba? Isang cheque lang, kulang pa. Bigyan mo pa ako ng isa. Ito. Cheng Xiaoqi, ikaw. Huwag kang maging masyadong mapagsamantala. Ang matandang lalaki sa inyong bahay ang nagsabi na punuan ko na lang ang cheque. Kung nangako ka pero hindi ka tumupad, ingat ka at baka may idagdag pa si Guye. Ayan na, Lolo. Ikaw kasi, hinayaan mo siyang magsulat ng halaga sa cheque. Hindi ba yan parang naghukay ka ang sarili mong libingan? Paano ko malalaman na exploit siya ng loophole? Tutuparin. Siyempre tutuparin ko. Tungkol doon, ang cash assets ng pamilya Jiang ay baka hindi ganoon karami. Cheng Guanjia, Narito po ako. ibigay mo ang lahat ng pag-aari ng pamilya Jiang dito upang malinis ang pagkakalkula ng ninuno. Ang lahat ng yaman ng pamilya Jiang ay nandito na. Narito, 14 na business license ng mga kumpanya. 20 deeds ng ari, Arian, 46 na bank card. Bilangin mo kung sapat na ba. Ito na lang ang natira sa lahat ng arian ng pamilya Jiang? Hindi ba kung di ka nagsisikap? Ang pamilya Jiang nitong 2 taon. Tuloy ang pagkalugi. Talaga namang ito na lang ang natira. Hayaan na. Ang natitira pang 20 milyon, kikita ko na lang sa paggawa ng mabuti. Ang kampanilya ko ay nagsasabing, ang nanay at tatay mo ay hinahanap ka rin. Kung hindi, tatawagin ko sila at kita kayong lahat. Wag po, Lola. Ito ay hindi pa naiaalis, tapos tatawagin mo ulit. Magiging 7 henerasyon na tayo niyan, Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik. Kahit ano, ibibigay ko. Kita mo ba, itong inyong henerasyon ay walang kinikilala. Sige na, masyado ka nang matagal diyan sa itaas, nakakasira iyan sa karma. Maari ka nang bumalik muna. Lola, paalam na po. 20 milyong piso. Ilang kabutihan pa kaya ang kailangang gawin? Saan ako magsisimula? Aha! Baliw ka ba? Bakit bigla kang nagdikit ng kung ano sa mukha ko? Buwisit. Pwe? Ikaw, anong klaseng pananalita yan? Ikaw ang malas. Tinatanggalan kita ng kamalasan. Sa tingin ko, ikaw ang malas. Baliw! Ako? Wag na. Wag magalit. Ang pagliligtas kay Gushi ang pinakamahalaga. Ituloy ang paggawa ng mabuti. Saan naman kaya ako magsisimula sa susunod na mabuting gawa? Aha! Apo, tutulungan kita.
Ay nako, ito yung mga pinili ko lang kanina na pwedeng ibenta. Bakit mo ibinalik lahat sa loob? Ayan na. Ikaw na bata ka. Ayan na. Gaano karami ang swerte? Ano ba talaga ang nangyayari? Sapat na ang swerte. She. Grabe yung pinagsikapan ko, pero wala pa ring nangyari. Bakit ang hirap gumawa ng mabuti? Parang may natitira pang isang good deed. Saan ako gagawa ng mabuti? Balita, balita. May nangangailangan ba ng tulong? May tao ba riyan? Asawa ko. Bakit gising ka na? Nanaginip lang ba ako? Hindi pala masakit. Mukhang nananaginip talaga ako. Cheng Xiaoqi, tingnan mo nga kung sino ang kinukurot mo. Ay naku. Pasensya na po. Asawa ko. Sobrang excited lang ako nang makita kita. Pero, bakit ang aga mong nagising? Ngunit, bakit ka nagising ng maaga? Ang kabutihan, may kulang pang ang isa. Ibinunyag mo ang panloloko ni Li Daoshi at ngayon nakulong na siya. Iyon ay maituturing ng isang mabuting gawa. Ah. Ganoon pala. Karaniwan, ang gusya na nakikita ko ay parang walang buhay. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang gusya na buhay na buhay. Medyo hindi ako sanay. Xiaoqi, salamat. Salamat saan? Alam ko, upang iligtas mo ako, maraming bagay ang isinakripisyo mo. Ay wala iyon. Iniligtas kita dahil lang sa gusto ko ang pera mo. Magkaibigan tayo na nagtutulungan. Alam ko. Kaya mula ngayon, ang lahat ng arian ng pamilya Gu ay sa iyo na. Tungkol naman sa akin, maging iyo na rin ako, hindi ba? Alam ko. Kaya mula ngayon, ang lahat ng arian ng Gu family ay iyo na. Tungkol naman sa akin, mapupunta rin ako sa iyo, hindi ba? Nakasalala yan sa performance mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Mabuti. Ha ha ha. Lola. Xiaoqi, nalampasan mo na ang pagsubok sa pag-ibig at natagpuan mo na ang iyong tunay na pag-ibig. Haha. Sa wakas ay maaari na akong magtiwala. Siya. Dapat mong tratuhing mabuti ang aming Xiaoqi mula ngayon. Lolo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko iyon. Mabuti na ito, sa wakas ay magagawa na ninyong asawa ang mahahalagang bagay. Hahaha, lalo na ikaw. Dapat kang magsikap, naintindihan mo ba? Lola, kasal na tayong dalawa. Ano pa bang mahalagang bagay ang hindi pa natin nagawa? Siyempre, ang magkaanak, haha. Magkaanak? Aray! Lola, huwag kang mag-alala. Matagal ko na ring iniisip yan. Pagbalik natin, sigurado akong araw-araw tayong magsasama. Lola, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko talaga na magtatagumpay ako.
Bakit biglang walang tubig? Ngayon, idineklara ang pagkalugi ng Jiang Corporation. Ang dalagang si Jiang Ruoli ay nakita umanong pumapasok sa mental hospital dahil hindi raw nito matanggap ang dagok. Aba, mahal. Ako ay nandito. Mahal, ang ganda talaga ng katawan mo. Mahal, may mas maganda pa diyan. Gusto mo bang malaman? Ano? Siyempre, ang magkaanak. Gusie, wala ka bang balak tumigil? Ayoko ng araw-araw na pakikipagtalik. Hindi pwede. Ang usapan ay araw-araw, kaya araw-araw.